Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Tayo makinig sa drama ni Jimbo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Tatamayan ka namin, sabihin mo sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. We are number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag sabihing radyo, sabihin mo! Energy! At mga pagka-oras muna natin sa buong Kamaynilaan. Kamaynilaan lang ba? O sa buong Pilipinas na. Ay, 4:35 na. Kamusta naman ang mga lugar ninyo? Inuulan ba kayo? Sana naman ay tumigil na, no? Kasi kapag madalas umulan, dami naman mabubuntis yan. Charot lang. Joke lang! Grabe siya, oh. Pero alam niyo ba mga pangga, eto mababatrip na naman kayo ngayong buwan na to, ha? Kasi nga daw, di ba, may dagdag singila naman ng kuryente. Nako, ng Meralco! Aray ko! Asahan po ngayon pong buwan yan dahil nga daw inaasang mas mataas ang generation charge po niyan. Kaya huwag ka na mag-aircon, malamig naman yung panahon na, di ba? Di ba? Iba, ewan ko, hindi ko alam kung anong trip nila eh. Nag-aircon, tapos nagkukumot naman. Ewan ko ba sa inyo? Hindi ko alam ang trip ninyo. Ay, live na tayo sa Facebook page po ng Energy FM 1067 at ako'y nagagalak dahil nga marami nakikinig sa atin. Diyan po sa may bandang Leyte, no? Sa Leyte daw ay umuulan. Oo, umuulan ng kagandahan, nakikita ko sila. Gaganda, oh. Anong ininom yung gatas? Batiin muna natin yung mga nandito sa Leyte daw. Si Annette, si Vanji, si Aline, si Ma'am Joy, Christine, si Jade, si Engineer Algie, and Christine. At sa at sa lahat ng mga taga Chinatown staff ng Leyte. Tama ba, Leyte, no? Tama, no? Di ba dapat nasa Ongpin kayo? Bakit nandiyan kayo sa Leyte?
Chinatown yan eh. Diba? Okay. Sige. Hi, Donna May. O siya mga pangga. O eto na naman tayo. Hi po. Kay Fortuny. Listening from Nueva Ecija. Ay, ano po yung mga taga Nueva Ecija? Hello po. Magandang hapon po sa inyo. Nagbabalik na po ang inyong DJ na si Jimbo po, no? At syempre, sino ba ang bibida ngayong araw ng Miyerkules? Believable. Para sa ating Believable Stories, ha? Sino kaya mag-share ng kanyang story na talaga namang believe? Talaga? Believe. Dapat ganun lang pala gagawin ko, no? Diba? Ito ang programa ng Believable Stories. Believable. Believe. Dapat ganun pala ginagawa ko, Mako, no? Diba pwede, no, Mako? Nagra-rhyme ba? Ito ang Believable Stories. Believable. Believe. Pero meron na may nasa linya na. Oy, sige, papasukin na natin. Hello po. Hello po. Hi, magandang hapon po. Ano po ang pangalan nila? Ako po si Shek. Si? Shek po. Shek? Yes. Totoong name mo talaga, Shek? Shikay na po. Pero ang ganda, unique yung pangalan mo. Siguro, pag kumuha ka ng NBI, hindi ka mahihit. Kasi unique yung pangalan eh, no? Talaga, saan nagmula yung name mo? Hindi ko po alam kay mama eh. Hindi mo naman alam. Kasi minsan talaga pinaghahalo yung pangalan ng tatay at nanay. Oo. May ganun. So, alamin mo yan ang assignment ko sa'yo. Okay. Shik, eto, taga saan ka? Para ako nagmura doon. Ano ba ang magandang itawag sa'yo ng mga, yung tinatawag sa'yo ng mga kaibigan mo? Shik talaga? Shek po. Shek pala. Sorry. Parang nagmumura ako, Mako. Ano ba to? Shek. Ayan, ikaw ay taga saan lugar? Taga Bulacan po. Taga Bulacan. Nako. Kahapon Bulacan din yung ano namin yung caller namin. Anyway, saan ka sa Bulacan? San Jose po. San Jose. Kamusta naman ang flood control dyan? Hindi naman po kami binabaha pero yung mga daanan po, sinisira nila. Nako, yun lang, no? Alam mo yung, actually buo naman yung daan tapos sinisira, no? Para may gagawin. Sige. Ang galing, ano? Believe. Diba? Sige. Tawag nito, ikaw ay taga Bulacan. So, ano to? Ano bang believable story mo? Shek. Kwentuhan mo kami. Sige. Gusto ko lang pong i-share yung revelation po sa akin netong mga nakaraang buwan. So, ayun po, matagal na po akong Kristiyano. And ang family ko po ay sagradong Catholic. Okay. So, mga deboto po sila. Tapos, meron po akong best friend na in-invite niya po ako sa church nila nung kami ay elementary. Tapos, nagustuhan ko po yung vibe ng Christian church. Hanggang sa, nang high school po ako, in-invite na rin po ako ng teacher ko. Kasi marami po akong teacher na ka-close and most of them po is Christian din po. So, ayun po, nagpaalam po ako sa lola ko na gusto kong magpa-baptize as Christian. Ano sabi ng parents at lola mo? Yung lola ko lang po yung kasama ko po. Teka, nasaan yung parents mo? Wala na po akong mama. Tapos si papa po is, hindi ko po siya kasama nung lumaki po ako. Bakit? Wala po eh. Long distance po kami ni papa eh. Nag-work po siya eh. So what do you mean? Wala kang communication sa kanya until now? Nagkaroon naman po ako ng communication kay papa pero netong malaki na po ako nun. So, ayun po. So laking lola ka? Opo, laking lola po ako. Separated ba yung parents mo before? Hindi po. Kasi bata pa po ako nung nawala po si mama. Nasa Saudi po si papa nun. Pero wala pang ibang pamilya yung father mo? Wala naman po. Okay. So, laking lola. Okay, sige, kwento. Ayun po. So, ang sagot po sa akin ng lola ko nun, ako daw po ang bahala dahil karapatan ko yan. So, ayun po, nagtuloy-tuloy po ako nun kasi pakiramdam ko po nun, grabe yung kumbaga,
sa ibang tao po kasi hindi sila hahayaan ng ng family nilang sumeparate na religion nila. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako na yun po ang sinabi sa akin ng lola ko na ikaw bahala, ganun po. Kumbaga pinagkatiwalaan niya, hindi kami ang dapat magdesisyon diyan, ganun. So nagtuloy-tuloy na po ako nun. Siguro mga 3 years na po ako dun sa church namin. Na-invite ko na rin yung mga kaibigan ko hanggang sa may time na hindi ako nakaka-attend dahil sobrang pagod ako. Nung time po na yun is meron kaming CAT, yung parang military training po. So pagod na pagod po ako noon every Saturday. Hindi po ako nakakapunta ng morning ng linggo. Bale, nakakapunta lang po ako ng youth service na kung tawagin. Panghapon na po siya, pangkabataan. So hindi nga po ako nakakapunta noon. Kinausap po ako ng isang kasama namin sa youth corps po, kumbaga yung leaders po, kasama namin sa leaders. Sabi niya sa akin, dapat uma-attend ka kasi ang mga invites mo, hindi uma-attend pag hindi ka uma-attend. So, sinabi niya dapat responsible daw ako, ganun. So, na-hurt ako nun kasi feeling ko po, pabaya ba ako, irresponsible ba ako? Na dapat ang salvation naman ng tao is hindi naman dapat naaapektuhan. Kasi it's their personal connection with God po. Hindi siya, kumbaga, nakasalalay sa akin kung nandun ako or wala. Siguro nasa isip nila kasi, ikaw yung nag-invite sa kanila, dapat lagi kang nakikita o present ka doon. Opo. Ayun nga po. Ganun po talaga yung tatakbo doon sa normal na pag-iisip lang ng tao, 'di ba? Tapos ayun po, that time, syempre, parang nakipag-usap po ako doon to settle that argument, ganyan. Pero nawalan po ako ng ganang pumunta sa church na yun kasi pakiramdam ko, hindi maganda kasi ang kusang loob po na paggawa eh. Ganun, hindi kayo yung nape-pressure, ganun. So, na-feel kong ginajudge ako ng tao, tapos parang anong pinagkaiba nito sa labas, ganun, di ba? Dapat dun ka nga nakaka-feel na relaxation mo. So, nag-open ako sa teacher ko na nag-invite sa akin at tinry kong bumalik dun sa church po namin. Pero hindi ko na talaga ma-feel na mag-grow ako dun sa church. So syempre, umalis po ako sa church. Kumbaga, nag-lilo po ako ganun. And good thing naman po doon na hindi naman ako hinayaan ni Lord na malayo ako sa Kanya. Kasi hindi naman po ako nag-stop doon dahil may sama ako ng loob doon sa tao. Kumbaga, na-feel ko na may redirection sa akin si Lord. And after that po, nakausap ko yung kasamahan ko doon sa cell group namin na umalis din pala sila ng church. So, hindi nila ako ini-invite sa kanila, pero welcome ako na kung gusto kong umattend sa kanila. Ganun. So, ang ginawa ko po is, tinry ko pong umattend sa kanila. Ganun. Pagka-attend ko po sa kanila, nag-decide ko kung umattend sa kanila, pakiramdam ko po nun, unang punta ko pa lang, winelcome na ako ng Holy Spirit na, yung iba po talaga, mafe-feel mo, parang tumataas yung balahibo mo, ganyan. Nasabayan pa po nun ng pagka-busy sa school, may time na may pasok ako ng Sabado, tapos gabi, uuwi ako, masama yung pakiramdam ko, tapos sasabihin sa akin ng mga kasama ko na wag na muna akong umuwi, magpahinga na muna ako kasi uuwi lang po ako para mag-church eh. Tapos babalik na naman po ako ng Manila. Pero umuwi pa rin po ako kasi nandun talaga yung desire ng puso mo na yung kalakasan mo. Sa susunod na linggo is manggagaling ng puso kay Lord. Ganon. Kumbaga yun na yung pinakapahinga na hinahanap ng katawan ko. Dumating din po yung time na sobrang busy talaga. Tapos ang prayer ko lang po nun is, Lord, pauwiin mo na ako kasi gusto kong mag-church. Pero hindi pa rin po kinakaya ng schedule, as in tambak pa rin mga kailangan gawin. Tapos may time na ako yung napag-rarantan ng mga kasama ko, so nade-drain ako. Gusto kong mag-church, yun agad yung solution ko, pero hindi kaya kasi may time na so short yung allowance ko, yung pamasahe ko,
Tapos yung kalaban mo pa, yung oras. Pero itanong ako, Shek, ang tanong ko, ano yung, di ba, sabi mo nag-Christian ka, ano ba yung natutunan mo as a Christian? Kasi di ba sabi mo nagbago. Anong nangyari? Anong nagbago sa buhay mo simula nung naging Christian ka? Ayun po. Ano mga ginawa mo? Ayun, ito nga po na may time po na, di ba po nag-Christian po ako nun. Hindi pa po kasi hindi dun basta-basta lang makikita mo yung pagbabago eh. Gradual po kasi siya. So, konti-konti po, ganun. May time na gumigising ako na umiiyak ako. Lumalabas po ako sa kwarto tapos nagpapatugtog ako ng worship song. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, 1 oras ganun. Nandun ako nakatayo kasi hindi po ako makauwi para mag-church eh. Tapos yung luha ko po nun, tuloy-tuloy lang siya, umiiyak lang talaga ako na sinasabi ko kay Lord na hindi ko na kontrolado yung mga bagay, nahihirapan na ako. Hanggang sa nagising yung mga kasama ko, lumapit sa akin, ganyan. Naalala ko po nun meron pang ads yung YouTube ko na ini-skip ads pa nung kasama ko habang nagpe-play yung worship song. Kasi ako wala akong pakialam dun sa ads. Basta ako po, nag-worship lang ako talaga. At ganun po pala talaga yun na hindi ka talaga magbabother. Hindi maaalis yung attention mo kapag nakafocus ka talaga kay Lord. So sa paano mong paraan masasabi na yung story mo ay talagang nakakabilib? Kasi po, nagkaroon po ako ng problem noong mga nakaraang buwan. Tapos, hindi ko na po alam yung gagawin. Hindi ko na alam paano siya i-control, ganyan. Tapos, may mga worldly advices na sinasabing mag-lay low na daw ako sa SOCMED. Kasi binabantayan na po yun. Tapos, sabi naman ng churchmates ko, since umattend na nga po ako dun sa bagong church ko, sabi sa akin, do what you think God wants you to do. So, magkaiba po yung advice, diba? Ng worldly advice at ng churchmates ko. So, I share the gospel po sa pamamagitan ng accounts ko. Then, tinitake negatively pa rin siya against me. So, I tried na gawin ko naman yung another advice na maglaylo nga po ako. So, mga 1 to 2 weeks pa lang, sobrang nafe-feel bad na po ako. Kasi, ang gagawin ko na lang is to share how good God is sa buhay ko. Yes. I'll be the living testimony of His grace. Yun na lang, kumbaga, i-chismis ko na lang eh. Kumbaga yung term, di ba, ikakalat mo na lang yung magandang nagawa niya sa buhay mo. Actually, sa totoo lang, bilang Gen Z ka ba? Ilan taon ka na ba? 22 po. O, tiga mo, 22 years old, no? Alam mo, well, kakaiba yan kasi sa mga tulad mong 22, kaidaran mo, no? Puro nakikita nan, puro ibang mga postings na mga stress, 'di ba? Parang kumbaga parang puro toxic Ito yung ginawa mo iba. So parang as a Gen Z, no, pinaparamdam mo na teka lang, dapat dito tayo mag-focus. Kumbaga maging tayo, malapit tayo kay God, ganyan, no? Opo. Kasi mga kabataan ngayon, 'di ba, puro pasaway. Buti naman naisipan mong ganyan. Kumbaga parang depende kasi yan sa pagpapalaki ng magulang eh. Dahil 'di ba sabi mo ang magulang mo ay sagradong Katoliko, 'di ba? Yes po. Kaya isa rin sa mga nakatulong sa yan at sana tularan ka rin ng mga katulad mo mga Gen Z, katulad ninyong mga Gen Z, no? Na kumbaga merong hindi nakakalimot sa ating Panginoon. 'Di ba? Yeah. So ano ang pinaka masasabi mo sa lahat ng mga Gen Z na para tularan ka, 'di ba? Hindi puro posting ng Facebook, puro pang stalk sa kanilang mga, 'di ba, puro chismis. Actually po, kasi po yung mga ganong bagay, talagang masasabi ko po na kapag hindi pa po nag-reveal sa tao is talagang mapagdadaanan po talaga yun. And I'm truly blessed na pinili rin ako ng Lord na mag-reveal sa akin yun. Kasi kung hindi rin naman niya po ako pinili, baka isa rin ako sa kanila ngayon. Ganun. And hindi din naman po sila dapat kasi talagang i-judge. Kasi for sure naman po, kapag nalaman naman po nila yung magandang biyaya ng Panginoon, kusa naman po silang mare-redirect po sa ganung pong gawain. And for sure, magiging masaya po yung life nila.
So, And- okay, go. Sige. Ayun po, share ko na rin po pala yung kasi nag-start po ako nun na na mag-share nga po ng gospel sa account ko po. Mhm. So, gano'ng katagal na? Nag-start ka, kailan to? Nung March lang po. This year Ayun lang? po. Ngayong taon lang? Yes po, this year lang po. Mhm. Kasi po na-feel ko po na yun po yung calling ko. Kumbaga parang tinry ko pa po siyang wag gawin. Ganun po. Pero nung time po na nasa province po ako, iyak ako ng iyak, nakikinig lang ako sa worship song. Sabi ko kay Lord, this is the last time na hindi kita pipiliin. Sabi ko. Kasi tinry ko po na labanan kung ano yung calling niya sa akin eh. Tapos, ramdam ko po talaga na calling niya sa akin mag-share ako ng gospel through social media. So, Yung kamusta calling naman? niya, Kamusta naman ang resulta? Simula ayun nung po, nagsimula ka. napakaganda po ng resulta. At grabe po yung talagang, doon ko po talaga masasabi na I'm so blessed po talaga kasi nagiging blessing ka rin po talaga sa ibang tao. Ganun po. At nung time po na yun talagang nag-share po ako ng gospel ng mga testimonies. May mga taong nagme-message po sa akin na thank you sa mga pinopost mo dahil natutulungan daw po sila, mag-iba yung perspective nila. Ang sinasabi ko po nun is, hindi naman po ako yun dahil ginagamit lang akong instrument ng Lord. Pero si Lord lahat yun. At hindi rin aksidente na mag-post ako nun at makita nila yun at mag-reveal yun sa kanila kasi yun talaga yung mangyayari. Walang aksidente po talaga. At yun din yung sinasabi ko sa mga followers ko every time na nagte-thank you sila na huwag niyo akong i-idolize. Huwag niyo akong tularan dahil nag-share ako ng gospel. I-idolize niyo mismo yung gospel. Mag-focus kayo dun sa sinishare ko. Hindi ako ang dapat yung pasalamatan. Si Lord dapat, sa Kanya dapat lahat ng papurit pasasalamat wala sa akin. Correct. Kasi imagine Believable. kung tumigil po ako ng hindi ko pag-share ng gospel, yung ilang tao pong nag-reveal sa kanila dahil sa post ko na bago yung pananaw nila dahil doon. Maganda yan Kahit eh. kung- Maganda talaga yan. Alam mo, sa totoo lang, maganda talaga yung ginagawa mo, no? Lalo na, just to make it short, no? Kasi nga, sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, no? Sa atin, lalo na sa Pilipinas, di ba? Ang daming mga nangyayari. Pero kung dapat hindi tayo nakakalimot sa ating Panginoon, di ba? Tulad ng ginagawa mo, nag-share ka ng mga gospel, di ba? Para sa lahat din ng mga, nakakalimot na, no? Sa ating Panginoon. Kaya dapat, ituloy mo lang yan. Maganda yung ginagawa mo. Lalo na kung makita ng mga kaibigan, lalo na kasing edad mo, di ba? Matutuwa sila dahil nga, di ba? Ibang style yung ginawa mo eh. Ginawa mo yan using our social media, 'di ba? Para magkaroon din silang inspirasyon, no? Ang daming pasaway na Gen Z, no? Dapat yung mga nakikinig sa ating kabataan dapat ganyan. Ano bang Facebook page mo? Check lang din po talaga yung nakalagay. Check. Yun lang talaga. Madaling hanapin. Hanapin ko yan, ha? SHEK po. Oh, malay mo, isa na rin ako sa mag-share niyan. 'Di ba? Salamat, Shek, sa iyong pag-share ng believable story mo, ha. At talaga naman sa edad na 22 o 22 ka na, tama ba? Yes po. 'Di ba? Kakaiba yung ngayon experience ko, ha. Parang bigla ako naging banal ngayon. Sobra. Believable. Dapat si Mako gento na rin eh. Pero salamat, Shek, sa iyong pagbibigay ng inspirasyon din. Most especially sa mga kabataan nating nakikinig at nanonood sa Facebook Live. No? So baka may gusto kang batiin, mga kaibigan mo at followers mo. Ayun po, binabati ko lang po yung mga followers ko dyan. Salamat po sa pag-support po. Ayan, glory to God sa Diyos po lahat ng papukit pa sa salamat. Yun lang po. Alam mo ba yung sa kwento mo niyan? Nag-iba ako eh. Parang yung pakiramdam ko parang napaka-bait ko ngayon. Sobra, iba talaga. Hindi, iba kasi pag may tao nagkukwento sa'yo eh. Ganun yan eh. Kapag, lalo na pag about God sa ating Panginoon, no? Kaya yung mga masasama dyan, magbago na kayo, ha? So maraming salamat sa'yo, Shek. At mabuhay kayo. Tuloy mo lang yung ginagawa mo, ha? God bless. Salamat po. Okay, salamat, Shek. Thank you po. Ayan ha. Uy, mga Gen Z, sana tinamaan kayo, no?
isang araw, ngayong Wednesday, no, na bumida na isang Gen Z na Christian, no, na hindi puro toxic yung mga pinopost. Kalalakas ko Effie. Madalas mag-post ng mga toxic yun. But anyways, thank you, Shek, sa iyong pag-share ng iyong believable story. Grabe. Uy, parang nagtumaas yung mga balahibo ko. Oo, totoo. Di ba? Grabe, no? Believable. At sana, no, iba-iba. Alam mo, nakakatuwa yung programa natin, no? Namin ni Sheena, of course, ang aking partner sa Believable Stories, no? Parang everyday may iba-ibang kwento ng buhay. Everyday may mga inspirasyon na mga pagbigay sa ating mga panggang nanonood, nakikinig sa radyo, di ba? Sobrang hand of the show. Parang, ang bait ko ngayon. Totoo nga. Sa mga panggapo natin na meron mga believable story, ha, mga pangga, pwede kayong mag-message po sa amin or tumawag po sa ating hotline number sa 8721-2429 at sa Globe number 7001-7949. Di ba? At ang daming ang daming sabi naman ng comment ni Ate Baby, sabi okay lang yan, Shek, para mahikayat mo din yung mga ibang kabataan. Tama. Di ba? Yung ibang karamihan sa ating mga kabataan yun. Ito, tama lang to. Sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa Facebook Live. Yung nakaraang, di ba, may mga nagprotesta, yung mga nagwelga, di ba? May mga kabataan dyan sa Maynila na ginawa. Hindi naman yun, ipaprotesta eh. Nanira lang eh. Di ba? Dapat yung mga ganyan, dito kayo, i-follow nyo si Shek, ha? Para magbago ang pananaw nyo sa buhay. Okay? So yan, maraming salamat. At kay Fortuny, patawag po ako, ha. Ano po, sa Friday po, ha, kasi bukas meron kaming Believable Stories ni Gandang Kara, hatid sa atin ng MX3 yan. Dito ako believe. Bukas po yan, may mga kasama tayong guest, no? Kasama rin po si Gandang Kara. Bukas yan, abangan nyo, ha. Sa Friday po, okay? Pasyarat po sa asawa ko na si Chris Toralde Madelo. Ayan, maraming salamat din kay Jonathan Vivar. Okay, so yung mga pabati ninyo mamaya lang mga pangga, ha? Balik-tugtugan muna tayo. At magbabalik ako dahil nga may mga pabati pa nga. Sige. Ito po ang programa, ang ikaw ang bida dito, hindi kami. Hindi kami, Sheena, ikaw ang bida dito. Believable. Ito ang Believable Stories, mga pangga, kasama pa rin ang inyong Jimbo Lisa's DJ. Ako ba si Jimbo? Dito lang yan sa same, pero iba! We are number 1, 06.7 Energy FM, pangga. Pag sabing radyo, sabihin mo.